Hello everyone. It's been a while. So ngayon, gumagawa ako ng isang tool para matulungan ko yung yung bago kong estudyante kung paano magsulat ng tama. Kasi yung pagsusulat niya, yung handwriting niya, hindi pa okay. He's in year 5 na. So, wala pa siyang space awareness. So, ang gagawin ko ay isang paraan para masanay siya, nagsusulat siya sa line. At saka kung gaano lang dapat kalaki or kaliit yung letters niya. So, ang ginamit ko dito ay plastic na makapal, yung ginagawang panlagay sa ibabaw ng table. So, instead na tablecloth, di ba may plastic na makapal? At ikakat ko siya according sa size na gusto ko, na nakapattern dun sa papel. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya makakatulong para maging maayos yung handwriting niya. By the way, ito pala yung una kong ginawa. So, ang nilagay ko dito ay mga wire na binalutan ko ng paper, ng white paper. Pero parang, although nakakatulong naman siya, nakikita ko naman na may improvement sa size ng letter niya. Kaya lang, parang nakaangat yung kamay niya. Kasi medyo makapal yung wire. So, I decided to think of something else na magagamit niya. At ito na nga yung plastic na to. So, I started na mag-draw ng lines na ganito. Ayan. And then, afterwards, ikakat ko lang siya. Hanggang sa magkaroon siya ng space dito para masulatan niya. Which I'm gonna show later. I'll just continue doing it. At ito, kinakat ko na nga yung magiging yung pagsusulatan niya. Medyo mahirap siyang gawin, pero what to do? Ganito talaga ang teacher. So, isa sa mga dahilan kaya rin nag-give up na ako sa regular teaching is para maging personalized yung paraan ng pagtuturo ko. Kapag kasi ang dami kong estudyante, like 25 or 30, ang hirap i-personalize kahit pa gaano kagaling yung teacher. So, hindi mo kakayanin isa-isa. Gawan sila ng tool para sa kanilang individual needs. So, since nga naka-freelance ako, so may time ako na mag-isip at gumawa ng mga learning tools para sa needs ng mga estudyante. So, mas madali pala kapag cutter yung gagamitin. So, hindi ko na siya ginamitan ng gunting. So, mas madali siyang matatapos kung ika-cut using a cutter. Ayan. So, one more. Medyo mapurol na si cutter. So, isa pa. Pwede rin naman kayong bumili ng paper na may raised na lines. Kaya lang, medyo mahal siya. Tsaka gagastos ka pa. So, gumawa ka na lang. Ayan. Nakat ko na siya like this. Pero kailangan i-cut mo pa siya dito sa taas. Medyo matrabaho, pero you have to be patient para may magandang result. Yan. Nakat ko na siya. And the other side. Yan. And then the top. Yan.
Dahan-dahan lang para siguradong tuwid yung pagkakakat. Mahalaga naman dito yung line sa baba kasi doon siya magsusulat. Ayan, malapit na. Ayan, ayan na. Mayroon pang part na hindi pa masyadong cut. Okay. So, ayan na siya. Ito yung butas. Ito yung line. Kita nyo naman, isa-isa ko yung ikakat hanggang sa lahat yan magkaroon ng butas. And then, ilalagay ko lang siya sa isang white paper at magiging ganito na yung itsura niya. Ayan. So, kita nyo kung saan magsusulat yung bata. Hindi nilalampas-lampas yung top niya at saka yung bottom niya. And the next thing na i-figure out nyo na lang kung paano i-fix is yung left and right. Yung spacing sa left at saka sa right. So, ayan. Pwede nyo siyang gayahin if you think it can help your student na hirap sa pagsusulat. And this is another one. Ginamit ko lang yung mga malinipis na garter and then some stickers. Ayan. Tinahi ko sila sa gilid para mas matibay. Pero pwede nyo rin sigurong gamitan ng glue gun. So far, ito yung pinaka-effective. So, pwede nyong gamitin kahit alin dyan to help your students develop and improve spatial awareness kapag nagsusulat. Hope you learned something from this video. Thank you for watching. Bye-bye.